Naranasan mo na bang mahusgahan ng dahil naiiba ka sa nakararami? Ito yung movie na muling babali sa paniniwala mo na ang mga kontrabida ay masasama at dapat katakutan o labanan. Tungkol ito kay Elphaba o mas kilalang The Wicked Witch of the West sa 1939 film na The Wizard of Oz. Siya ay ipinanganak sa isang scandalous circumstance. Ang kanyang ina ay may affair sa isang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng green potion na naging dahilan kung bakit berde ang balat ni Elphaba. Nang dahil dito, hindi siya tanggap ng kanyang ama at madalas din siyang tampulan ng tukso ng mga tao sa paligid niya. Nang nagdalaga si Elphaba, siya ay umattend sa Shees University kung saan nakilala niya si Galinda, isang maganda, mayaman at hinahanga ang babae. Kung una, ayaw nila sa isa't isa. Pero habang tumatagal na mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa, sila ay naging mag-best friend. Pero sila rin ay naging magkaribal sa romance kay Fiyero, na sikat at gwapong estudyante ng parehong universidad. All throughout the movie, makikita natin yung magiging transformation ni Elphaba from someone na sobrang mabait at palakaibigan. Paano nga ba siya binansagang The Wicked Witch of the West? Paano siya kinatakutan o kinamuhian ng Land of the Oz? Bakit din siya tinaguri ang mortal na kaaway ng The Wizard of Oz? At paano natapos ang friendship niya kay Galinda? Ganda ng visuals ng movie na to. From the CGI animals to the locations, sa mga costumes, halatang hindi tinipid, halatang ginastusan talaga ng malaki. Yung theme, ang laki ng parallel sa reality, lalo na sa politics. Katulad ng activism, ng pag-curtail ng freedom of speech, ng power corruption, ng manipulation of the truth. Pero yung pinaka-favorite ko sa lahat ay yung pagtakas ni Elphaba gamit yung broomstick habang kinakanta niya yung iconic song na Defying Gravity. Sobrang dramatic at sobrang galing. Ang movie na to ay nagpapaalala na hindi tayo dapat basta-basta naniniwala sa isang side lang ng story. Dapat pakinggan natin ang both sides bago tayo gumawa ng judgment natin. Kasi most of the time, yung iba ay nagpapanggap na bida sa sarili nilang kwento kahit na sila naman pala talaga yung mga totoong kontrabida. Tulad ng kapitbahay mong lagi kang chinichismis at sinisiraan sa iba.